So yun magandang tanghali po sa inyong lahat. At na-delete ko pala yung isa kong video, nasabi ko meron ho akong ikikwento sa inyo So marami hong nag-follow up, at kung ano raw yung kwento ko. So ito ho yung kwento na naisip ko na yung nangyari kay mama, same nang nangyari kay papa. Which is ang sinasabi kong papa is yung step father ko, kasi yung biological father ko ho hindi ko na ho yun nakita, buntis pa lang si mama nung sa akin, nung nawala siya, so kinalakihan ko hong tatay is yung stepfather ko, na which is ang tawag ko talaga sa kanya is papa. Naging siguro 3 years old yata ako nang napakasawa niya si mama. So sobrang bait ng taong ito, sobrang bait. Teka lang, ang ingay nitong nagbebenta ng bakal bote. Baka din niyo marinig yung ibang kwento natin, So yon, tiaso gusto magingay, so hinarang ko na. So yun, sobrang bait ho ng taong ito ni papa, Ang katotohanan ho niyan, itong lupa hong ito at kinatitirikan ng bahay, ito ho yung iniwan niya sa amin. So kung bakit nagtataka kayo kung bakit Nazareno si mama, kasal kasi sila, kasal sila. At si papa hindi ho iba yung itinuring sa amin. Kumbaga itunuring niya kaming mga tunay na anak, and syempre yung buong pamilya niya kasundo ho namin sa mga pamangkin, mga pinsan, mga tiyahin, ayan, mga kasundo ho namin silang lahat. Actually mga nagbabakasyon nga sila dito, si Kuya Jodel, si mama namatay, andito si Kuya Jodel, yung pinsan naming pastor, So yun, maalala ko lang, maikwento ko lang sa inyo na si papa is halos parehong sitwasyon, parehong sa puso yung naging sakit nila ni mama. Si mama nagkaroon ng tubig, nagbara ang puso, yun yung kinamatay. So si papa naman, ang finding sa kanya ng doktor dito sa Bicol is heart enlargement. So heart enlargement ho. So that time is nasa Maynila ho ako, nasa Valenzuela City, si Daddy Donut. At habang nag-aaral nagtatrabaho, Ayan. So nung panahong yon, syempre wala pa tayong masyadong kakayahan na magpagamot ng isang pasyente na talagang kailangan is yung malaking financial na pangangailangan ang magagastos natin. Kasi nag-aaral pa ako noon, kumbaga nagsasariling sikap tayo. And then so sa madaling sabi ho, si papa napunta ho ng Maynila dahil kinuha siya nung kanyang kapatid, pero hindi ko na i-detalye kung bakit siya nadala doon, kung bakit siya ho napunta roon. Pero meron pa pong dahilan kung bakit siya napunta rin doon, bukod doon sa naging sakit niya. At yun na lang natin, set aside na lang natin sa kwentong ito. So sa madaling sabi, dun ho siya magpapagaling, dun siya ipapagamot. Pero ang pagkakaalam ko, kasi nasa malayo ako nun andyan ho ako sa Resort World, pero hindi pa yan Resort World, ginagawa pa lang yan, nandyan ho kami noon. Nandyan ako that time. So in short, si papa parang ang pagkakaalam ko, hindi naman siya nadalang ospital, kumbaga check up lang. Sa mga taga Valenzuela, alam nila to, yung meron dyan si dati pa congressman pa si Win Gatchalian, which is ngayon senador na siya. Meron siyang parang headquarters dyan sa sa Malinta, pababa ng Dalandanan. Basta yung pagkurbada lang dyan, sa right side ka pag pupunta kang Dalandanan. Meron siyang headquarters dyan, which is namimigay talaga sila ng gamot, namimigay sila ng gamot. Dahil yung reseta na galing pa dito, yun yung hinihingi namin doon, or yun yung binibili. Galing pa yun dito, so I know na hindi siya nadalang hospital or na ipagamot yata doon,
So tulad nga ako ng sinabi ko ng kwento ko na matagal pa o 2 weeks before, 1 week before, nakikita ko na ho kung ano ho yung mangyayari. Ano? Hindi ko ho alam guys. Eto, ewan ko sa inyo. Kasi ang birthday ko May 5, ano, 5-5. Naisip ko lang 5-5. Sa tuwing kasing nakakakita ako ng mga numero na doble, like 11-11, 7-7, 8-8, 33-33, ganyan, 55-55, may madalas hong nagpapakita sa akin ng mga ano, ng mga pangyayari na ine-expect ko talagang nangyayari or mangyayari. Ano? Like po nung ano, like nasa Resort World ho ako that time, tapos nag-ano kami noon meron kaming stop house sa I don't know kung Lower Bikutan ba yun o Upper Bikutan ba yun, basta bababa ka lang pag ganun mo, SM Bikutan sa may PUP din, may PUP din kasi doon. So yun no, lagi ko hong nakikita yung dobling numero kahit saan, even pagtitingin ho ako ng oras, yung ganun, laging ganun. Tapos napapanaginipan ko si Papa, lagi ko siyang napapanaginipan. So nag-decide ho ako 1:00 ng gabi, madaling araw, bumiyahe ako from Bikutan, Taguig yun, Taguig yun from Bikutan, bumiyahe ako papuntang Valenzuela ng madaling araw. So pagdating ko doon, ang una kong hinanap is si Papa. Sabi ko, asan si Papa? Doon sa tiya ko na wala na rin sa ngayon. Napakabait naman ang tiyahin kong yun, si Tia Pina. Napakabait, sobrang bait. Actually, ano siya, decons ng Christian, born again. Ang anak niya, 3 pastor. Ayun, si Kwa Jodel, pastor. Anak niya si Kwa Jodel, no? So sabi niya, nasa kabilang tiyahin ko raw, no? So pumunta ho ako ng anong lugar yon sa Valenzuela, nakalimutan ko, basta dyan sa may Malinta rin, bago dumating ng Malinta. Ang kapitan pa nga doon si Encarnacion. Ayan ko, sa mga taga Valenzuela, enlighten nyo nga ako kung anong barangay yun. Basta dito sa may Pure Gold, ayan, malapit yan sa may Pure Gold. So yung pumunta ho ako doon ng madaling araw. Pagdating ko doon, wala din si Papa. So ibig sabihin, nawawala si Papa, ano? In short, ang alam nila nasa kabilang kapatid. Yung isang kapatid naman, ang alam nila nasa kabilang kapatid. Kasi marami siyang kapatid doon, palipat-lipat lang siya. So yun pala, nawawala na siya. So nakuha ho siya after 3 days sa sa Valenzuela, SM Valenzuela, no? Hinatid siya doon ng mga tanod. So ang kwento niya, nasaksak siya ng sitaw. Tumagos sa tiyan, tumagos sa likod. Yun. So kumbaga nawala siya sa kanyang katinuan, no? Siguro sa sobrang gutom, sobrang pagod, puyat, di siya makatulog. So napakain siya ng natatandaan ko, bulalo na may kanin. Even ako hindi niya nakilala, Ang tawag niya sa akin Manoy. Akala niya kuya niya ako. Sa Bicol kasi ang Manoy, kuya. Sa Maynila naman ang Manoy, iba. Iba naman ang Manoy dyan. No? Parang dito sa Bicol, ang Burat, Lasig, dyan naman sa Maynila, iba. Parang si Manoy at si Manoy. Ayan. So yun, siyempre siningit ko lang para kahit pa paano may comedy, no? So yun, nang nakakain na siya, after an hour, yun, nakilala niya na ako. Tapos sabi niya, gusto kong umuwi ng Bicol. Gusto daw niyang umuwi ng Bicol. So sabi ko, palakas ka muna. Pagka nakita ko malakas ka, tsaka uwi tayo ng Bicol, no? So 1 linggo pa pinalipas ko bago ko siya inuwi dito. So, malakas naman talaga siya. Malakas naman siya pag uwi ko rito. So ang plano niya pala is pakatsalan si Mama, kaya pala nagpipilit siyang umuwi rito. At yung pagdating nagpakasal sila. Ako naman bumalik ng Maynila kasi may trabaho nga ako that time, then nag-aaral. Yun, after 3 days tumawag sa akin si ate, kasi sila yung magkakasama dito that time, Rachel, bata pa yan si Rachel, malit pa yan, siguro mga 2 years old siguro, ayan, 3 years old, mga ganyan pa lang si langga ninyo noon, batang bata. Ay, hindi, malaki na kasi si Sharalee ang nagpangalan, yung lolo niya na ang nagpangalan ng Sharalee kay Sharalee. Siguro mga si Sharalee, si Nini pala, mga grade 1, ganyan.
or kinder, mga ganyan na siguro. So yun, ano, di naman ako nagulat kasi nga madalas ko nang nakikita yung pangyayari na yon na si Papa mawawala na. Even doon sa hipag niya kay Tia Luz, ano, nakita ko rin yon a week before. Nakita ko rin yon. Even yung nanay nung kaibigan ko dito, nakita ko rin yon. Siyempre, wala namang maniniwala sa akin kung sasabihin ko yon, no? Kasi ang alam nila, ano nang palabiro ako dito, no, loko-loko ako dito, yung palabiro ba? Yung loko-loko kasi dito, yung palabiro comedy. Ganun ako dito. Hindi siniseryoso yung sasabihin natin. So yan, even itong kay Mama, nakita ko na rin to. So, yung gusto ko lang guys ikwento na pareho silang ikinamatay na related sa puso. Anong ikinamatay nung papa namin at ni Mama. So, parang naulit lang, no? So, parang nauulit. And so ngayon, naisip ko na dapat pala tayo makain ng maayos, healthy foods, mag-exercise, palakasin ang immune system, palakasin ang baga, no? At wag abusuhin ang katawan, no? Yun pala yung dapat nating gawin sa ating sarili habang tayo'y malakas pa. And then syempre, pahalagahan natin yung ating mga kapamilya na nakakasama. Ayan, pakita natin mahal natin yung mga kapamilya natin nakakasama ngayon natin habang tayo'y malakas pa. And yung oras, ibigay natin sa kanila. Yung pala yung mahalaga ngayon. Syempre, at iwasan ng ma-stress, iwasan ang ma-high blood, iwasan din ang palaging galit, no? Iwasan din yung palaging nakikipag-away sa social media. Yan yung nakaka-stress sa lahat ng bagay, ano? At syempre, iwasan yung magpautang. Bakit ko naisingit? Kasi syempre, mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, nai-stress ka pag di nagbabayad. Nai-stress ka pag ayaw magbayad, di ba? At nagkakaroon ka ng kaaway. Instead na maayos kayo, no? Ba't nasingit yung pagpapautang? Nakakasama yan sa stress, nakakasama sa puso. So, pwede nyong lagyan yung bahay nyo, no credit today, tomorrow is okay. So pag pumunta siya kinabukasan, sabihin mo yan, bukas ka ulit umutang kasi walang utang ngayon. So ganun lang, bawal hong magpautang muna. Kahit kanina pa hindi ko kayo na-stress kasi kung hindi nga kayo babayaran, yun yung pinakamasakit na pangyayari sa ating buhay. So ano pa bang mga nakaka-stress na yung pagchichismis. Ayan, iwasan natin yung pagchichismis. Kasi yung problema ng iba, nagiging problema mo na rin kasi syempre, kailangan mo i-chismis sa iba. So madadawit ka sa away ng iba. So mapapatawag ka sa barangay. Stress yun. So iwasan natin yung ganyan, So yun lang po yung kwento natin, mga kababayan, no? Na gusto ko lang ipaalam sa inyo na halos pareho pala sila ng dahilan ng ikinamatay. Ayan, ganun pa man, pinapanalangin namin yung kanilang mga kaluluwa na sana matahimik na sila, tahimik na sila at kapiling na sila ni Lord. Yan, at ayaw ko na silang bigyan pa ng trabaho kasi nga dapat namamahinga na sila, at kapiling na sila ni Lord. So hindi ko nahihilingin na gabayan nila kami, kasi malalaki na kami, may kanya-kanya na kaming isip, matured naman na kami, marunong na kami ng mali at tama, marunong na kaming magdesisyon sa buhay. So dahil wala na sila, namatay na nga, nagpapahinga na, so hindi ko na sila bibigyan pa ng obligasyon na bantayan kami. Yung iba kasi gusto pa ginagabayan, diba? Namamahinga na nga, sasabihin, gabayan mo po kami, kaya nga namahinga, papagurin mo pa. Habang nabubuhay, meron tayong obligasyon sa mga anak natin, sa kapatid natin, sa pamangkin, sa mga kaibigan, sa mga nakakasama natin, meron tayong obligasyon, pasayahin sila, diba? Obligasyon na bigyan sila ng maayos na buhay, financial, mapag-aral. Pero pag namatay na, maawa naman tayo, Huwag na natin bigyan pa sila ng obligasyon na gabayan tayo. Namamahinga na. Papagpahingahin naman na natin. So, diba? Ayun lang guys, maraming salamat. Ingat po kayo at ingat din kami. God bless us all. Thank you so much.